Poverty has been a long-time problem in this country. This condition is leaving some Filipinos with no choice but to spend their lives in the streets just to survive. Witnessing this condition has triggered some individuals to come up with a viable solution to help alleviate hunger. I'm Amelin Veloso, and this is our story. When Benji Abad saw two kids looking for food in the trash, he told himself that he will make it a personal mission to provide food for the poor. Many years later, his advocacy called Karinderya ni Mang Urot has served more than 50,000 free meals for the underprivileged. Ano ba naman para sa isang tao makita mo yung kapwa mo kumakain ng galing sa basurahan? Hindi ka ba mag-iisip ng paraan para hindi niya na gawin yon? Siguro kung ang tao meron pang pagmamahal sa kapwa, gagawin niya rin yung ginawa ko. My name is Benji Abad. I'm currently taking care of a soup kitchen. We're feeding the hungry and the homeless dito around West Triangle, Quezon City. Way back 2012, naglalakad ako along Quezon Avenue. Pupunta ako sa kainan. Ngayon, after passing by a restaurant, may nakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi niya yung basurahan. So I presumed galing yung manok doon sa basurahan. Sa puso ko, nagalit ako. Sabi ko, I have to do something. Hindi dapat kumakain ng galing sa basurahan ng Pilipino. So doon siya nagsimula. I decided na after a week or two yata, magtayo ako ng isang mesa na every Saturday to feed the hungry, the homeless, saka yung mga scavengers. Doon siya nagsimula. Bago ko ginawa yan, nag-iikot ako. So sa kotse, naglalagay kong pagkain, yung natutulog na homeless, gigisingin. Nagugulat sila. Akala nila huhulihin sila. And ang nangyayari, mas malaki yung gasto sa gasolina. So nung nag-decide ako na sa isang lugar na lang, yung dadaan, nung una nagugulat. Pero by word of mouth, dahil sinabihan ko sila lahat ng nagugutom na kakilala nila, papuntahin dyan, dumami na sila ng dumami. Maganda ka ako yung Mang Urot. Kasi yung ginagamit ko sa Facebook account ko, ginawa ko yung Karinderya ni Mang Urot, parang maganda KMU. So yun lang, nothing special about that kasi hindi ko naman in-envision na sisikat siya eh. Kasi pag inisip mo nga yung Mang Urot, parang ang pangit na pangalan, di ba? Pero parang nag-click siya sa tao. Nung wala pang mga volunteers, talagang involved. Yung asawa ko nagluluto, yung mga anak ko nagdi-distribute. Pag wala akong funds, yung sa anak ko, kumukuha ko humingi ako sa sweldo niya, kasi flight attendant siya. Yung anak ko naman ay engineer, yung allocation niya ng rice, yun ang binibigay. Pero ngayon nagkaka-volunteers na, hindi na masyado kasi yung anak ko lalaki may asawa na. Ang lagi na lang kasama yung bunso, yung parang kinoconsider ko na co-founder. Nung 9 years old siya na nagsimula kami. Pero ngayon, meron mga volunteers, so most of the time, wala na akong ginagawa. Sila na nagpupunta rito, sila nagluluto, sila nagpe-prepare. Pagdating doon, sila na rin nagdi-distribute. So, ganun na nangyayari. Minsan, pinakakonti, 6, 7, minsan 4 na po. Ganun siya karami. Pag linggo, mga 20, ganyan. Merong matagal nang kumakain, or nang for 3 years kumakain dyan. Meron naman dumadating na bago, merong nawawala, merong umuwi, pagbalik, papakainin pa rin. So, parang big family na alam nila pag Friday, Saturday, Sunday, meron silang kakainan. We've served approximately 50,000 plus meals in 40 years. We are still achieving that. Nung una, dahil wala naman akong funds, usually pack noodles. Ayan. Tapos, minsan lugaw. Pero ngayon, dahil meron na rin mga sumusuport, meron times na adobo or afritada. Minsan naman, merong nagbe-birthday. So, minsan, may lechon, may fruit cocktail dyan, may cake, may ice cream. Ganun. Kung ano yung dumarating, yun ang binibigay namin. Sa Facebook, nakakakita. Konti pa lang. Nag-spread siya ng gusto nung nag-tie up sa amin. And thank you very much sa I Volunteer Philippines. Nag-tie up sila sa amin. Gusto niya raw isama kami dun sa parang program nila. So, pinopost sila sa website nila yon. Kaya maraming nakakakita. Pag nag-search sila for volunteer opportunity sa Philippines, lumalabas yung I Volunteer. Automatically, makikita nila rin yung Karinderya ni Mang Urot. So, dumadami ang volunteers. Kung titingnan mo yung Facebook account ng Soup Kitchen, wala siyang donation button. Saka hindi kami nanghihingi. Though we accept. Kasi Karinderya ni Mang Urot, we rely upon the providence of the Almighty. Sa paggawa ng mabuti, mas gusto ko yung nagvo-volunteer sila.
Kaya nga, mahirap kasi para sa akin para manghingi. Hindi naman sa dahil may pride ako, kaya lang I operate upon the premise of faith. Meron akong paniniwala na pag mabuti ang gagawin, God will provide. Pag kinakausap ko sila, meron talagang every 2 days lang kumain. Meron naman dyan, nung nagpunta, 2 sila, mag-ama, after a month, bumalik, mag-isa na lang kasi nagkasakit yung anak, hindi na ipagamot dahil walang pera, namatay na. Mas marami yung heartbreaking stories. Though, syempre, meron ding makikita mo yung umingiti sila, nakakatuwa din. Pero more on, mas maraming heartbreaking stories pagkasama mo yung mahihirap. So one of the reasons that I decided to put up this soup kitchen, I asked God for a good wife and good children, a good family. Binigay sa akin ng Diyos yun. So everything else that I have, I can give away, lalo na para sa mahihirap. Kasi binigay niya na yung gusto ko. One of my goals is to raise kind children. So nagiging magandang example sa mga anak ko na pwede naman palang maging kind, bakit kailangan maging selfish? Nung nakita ko yung kumakain ng galing sa basurahan, 2 bata, I made a pledge to my God to feed the hungry until the day I die. So if my pledge is to my God, I can never violate that. So kahit anong isipin ng tao, basta ako, I'm accountable to my God. Life is too short to be selfish. Diba, lagi naman naririnig yan, di mo naman madadala sa hukay yan eh. Diba? Tsaka, siguro kung totoong Kristiyano or may paniniwala sa Diyos, it's a choice between believing material things or God. So I choose to believe in my God. Dumadami tayo. Siguro volunteer, gagawin niya rin. O yung anak niya or yung anak ko. It starts with one. Diba? Simulan natin na maging mabait sa kapwa. Simulan natin na maging mapagbigay. Dadami tayo. Kung yung masama dumadami, ba't kaya hindi kaya dadami rin yung mabuti? Most of the parents or most of the people wants to have and to get. Wala nang marunong mag-sacrifice para sa iba. Yun na nagiging problema. Kailangan bata pa lang buksan na nila yung fulfillment ng pag-share of what we have. The Philippines is a rich country. Kaya lang kukunti ang nakikinabang at yung nakikinabang, most of them selfish pa. Kung walang madamot sa Pilipinas, sa totoo lang, wala sanang mahirap. It gives me purpose in life na makita ko yung isang taong gutom, mabusog, yung isang taong walang matirhan na merong masilungan. Ganun. I derive satisfaction from that. Kung hindi ko ipaglalaban yung gusto kong gawin na mabuti, ano pang saysay? Alam niyo, naniniwala ako sa quote na, for evil to succeed in this world, it only takes good men to do nothing. So, kaya siya pinaglaban ko. Kung wala nang maglalaban para sa mahihirap, where we are a doomed society pagka wala nang lalaban para sa mahirap. Simulan mo ang Panang Barkada with San Miguel